Welcome sa isa na namang video that will make you a money smart Pinoy. Kung gusto mong matutunan ang mga principles ng pag-iipon para masigurong hindi lang basta nakatabi ang pera mo, kundi ito'y lumalago, nasa tamang video ka. Bago tayo magsimula, make sure na mag-subscribe ka at i-share ang video na to para mas marami pang Pinoy ang matuto kung paano maging money smart. Alam mo ba na ang pag-iipon ay hindi lang basta pagtatabi ng pera? Ito ay paghahanda para sa mga pangarap mo. Bahay, edukasyon ng mga anak, emergency fund, at financial freedom. Kung may ipon ka, mas handa ka sa mga what-ifs ng buhay. What if mawalan ka ng trabaho? What if may bigla ang emergency? Kapag may ipon ka, mas kampante ka. Halina't tuklasin natin ang 5 prinsipyo ng pag-iipon. 1. Pay yourself first. Bago ka pa gumastos, magtabi ka na agad para sa ipon mo. Hindi dapat tira-tira lang ang iniipon. Prioritize your savings. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 pesos kada buwan, magtabi ka agad ng at least 10% o 2,000 pesos para sa savings mo. Para bang siniswelduhan mo rin ang sarili mo. 2. Set specific goals. Hindi sapat ang basta mag-iipon ako. Dapat may specific goals ka. Gusto mo bang makabili ng bahay? Makapag-travel? O magkaroon ng emergency fund na kayang sumalo sa iyo kahit ilang buwan? Halimbawa, makapag-ipon ng 100,000 pesos sa loob ng 1 taon para sa business capital. Makaipon ng 50,000 pesos sa loob ng 6 na buwan para sa travel fund. Emergency fund na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong gastusin. 3. Consistency is key. Hindi kailangan malaki agad ang naiipon, basta consistent ka. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, balang araw that will get bigger. Parang drip of water. Eventually napupuno ang timba. Halimbawa, mag-ipon ng 50 pesos kada araw. Sa 1 taon meron ka ng 18,250 pesos. Kung kaya mong magtabi ng 500 pesos kada linggo, sa 1 taon meron ka ng 26,000 pesos. 4. Avoid lifestyle inflation. Kapag tumaas ang kita, huwag ding taasan ang gastos. Keep your lifestyle simple habang pinalalaki ang ipon. Halimbawa, kung dati nagko-commute ka, huwag mo agad palitan ng kotse pag tumaas ang sahod. Kung sanay ka sa simpleng kainan, hindi kailangan maging weekly habit ang mga mamahaling restaurant. 5. Invest your savings. Hindi sapat na nasa alkansya lang o savings account ang pera. Learn to invest para lumago ang ipon mo. Halimbawa, mag-invest sa MP2 program ng Pag-ibig. Tax-free at mas mataas ang kita kaysa sa regular savings. UITF or mutual funds. Pwede ka mag-invest kahit sa halagang 1,000 pesos. Stock market or real estate kung handa ka for long-term growth. Kung may natutunan ka sa videong ito, i-share mo na to para mas marami pang maging Money Smart Pinoy. Para sa mga ganitong tips, huwag kalimutang mag-subscribe. Remember, ang pag-iipon ay hindi nagtatapos sa pagtatabi lang ng pera. Dapat itong palaguin at gawing stepping stone para sa mga pangarap mo. Kaya maging Money Smart Pinoy. Mag-ipon, mag-invest, at abutin ang mga pangarap. See you in the next video.